Hello all signs, ito yung gabay ninyo, March 15 to 21. Pero kahit lumipas dun sa mga petsang binanggit ko, valid pa rin po itong reading na to since lahat naman po ng readings ko dito ay timeless. Start tayo kay Aries. So, Aries, nakikita ko dito is pagiging super busy. Yan, pwedeng ang dami-daming ganap, daming activities. Pwede rin iba dito, ang daming phone calls, emails. Pwede rin merong something na mabilis, no? Basta madaming movement. And merong energy ng pagiging mabilis with the 8 of Wands. For some of you, pwedeng ito ay biglaang lakad, biglaang decision, which is mapapa-decide ka agad-agad or mapapa-take action ka. Okay, yun yung nade-detect ko dito. Pero overall, nakikita ko na magsasucceed ka, magiging maganda yung outcome with the Sun card, and magiging happy ka with the result. So, yan, nakikita ko, wala ka naman dapat problemahin dito. No? Ibig sabihin, magiging happy ka and magiging successful pa rin yung outcome dito. Pwedeng may fire signs, pwede rin may air sign. Specific, pwedeng may Leo. Taurus, ito na yung gabay mo, March 15 to 21, pero kahit lumipas yung mga petsang binanggit ko, valid pa rin itong reading na to, since lahat naman ng reading ko dito ay timeless. Capricorn energy, water signs, earth signs, yun yung mga napipick up na signs ng baraha. Okay, so pwedeng merong temptation para sa iyo, Taurus, no, with the Devil card. Or pwedeng matinding attachment to, something na hirap mong tanggihan. Oo. Something na mahirap tanggihan para sa iyo, kung ano man yung tinutukoy na yan, tao man yan or hindi. O pwedeng merong mag-reach out sa'yo, may ma-receive kang message, good news, may makipag-communicate sa'yo. Ito, nakikita ko, especially kung meron kang ine-expect, no? With the 7 of Pentacles, ano man itong hinihintay mo, mukhang eto na yung confirmation na hinihintay mo. Okay. So, nakikita ko dito is, you need patience. Oo. Sa tingin ko lang, kumbaga, this is something na hindi mo makukuha agad-agad. Kailangan mo munang alagaan. No, kumbaga, mag-i-invest ka rito. Oo, hindi pwedeng pero kung mag-alala, sa tingin ko naman, mukhang may mapapala ka naman dito. Kumbaga, hindi naman masasayang yung effort mo. Okay? Gemini. Gemini, ito na yung gabay mo, March 15 to 21. Pero kahit lumipas yung mga petsang binanggit ko, valid pa rin naman tong reading na to since lahat ng reading ko dito ay timeless. Four of Wands, Seven of Cups, at saka Knight of Swords. So, pwedeng may fire signs, pwede rin namang may water signs dito, or kapareho mong air signs. Pwedeng merong
event or occasion ng paparating. O hindi ko alam kung nakaschedule na to or something na biglaan. Hindi mo ina-expect, no? O yan, basta merong gathering maraming tao. Oo, pero pwedeng kasal din to. So, hindi ko lang alam kung may ikakasal ka bang kakilala, friend, or naimbitahan ka ba sa isang okasyon, event, o baka magninong-ninang ka sa kasal, yung mga ganyan, gabay ka. Or maybe ikaw ay kakasal, hindi ko alam ha, basta may event, may kasal, yun yung nafe-feel ko rito. So, nakikita ko, if this is a person, a career, this is something na stable kung paparating pa lamang sa ito. Oo, 4 na poste yan. So, nakikita ko ito ay matatag, magiging matatag if ever. Kasi nakikita ko dito, makakapamili ka, pwedeng may opportunity or options na paparating sa'yo, Gemini. Makakapamili ka, magdi-decide ka, ayan, no? Pero parang ewan ko, may something na parang nakakaharas dito na parang mararush ka na mamimili ka pero parang rush. Yun lang, parang minadali or mamadaliin ka. Yun yung nakikita ko. Or maybe merong situation dito na kailangan mabilis yung reflexes mo, mabilis kang mag-isip, mabilis ka rin mag-take action. Iyan. Bagay sa'yo yun, di ba? Si Mercury yung ruling planet mo. Mabilis ka Next. Cancer. Ito na yung gabay mo, Cancer. March 15 to 21. Pero kahit lumipas yung mga petsang binanggit ko sa'yo, valid pa rin naman itong aking reading kasi lahat naman ng readings ko rito ay timeless. Kaya kahit kailan mo mapanood yung mga yan. Pwedeng may earth signs dito. Tsaka Scorpio. So, nakikita ko dito ay pagpapalit ng chapter sa buhay mo. Major to 2 major. Oo. Pwedeng graduation. Meron something na na parang malayo ning narating Yun yung nafe-feel ko. And malayo na yung narating pero parang meron pang paparating na path na tatahakin. Alam mo yun? Malayo na pero malayo pa. Parang ganun. Yung kasabihan na yun, malayo na pero malayo pa. Yun yung nakikita ko. Nakikita ko rin, pwedeng may opportunity ka with the 2 of Pentacles. Yan, pwedeng opportunity sa career, sa pera. Nakikita ko, pwedeng iba sa inyo dito. This is, pagtitimbang or pamimili. Pwedeng iba gagawa kayo ng decision. Basta meron kang parang certain checkpoint na narating dito sa buhay mo Milestone na yan. Parang may milestone checkpoint. Na wow, hindi mo ina-expect na, layo na pala nung narating ko. Parang ganun. Parang marirealize mo o mapapansin mo na lang na ang dami mo na palang pinagdaanan, na malayo na pala yung na-achieve mo. Parang ganun Parang ina-assess mo kamusta yung naging journey mo, yung naging progress mo. Kung anumang patong tinatak mo na to. Pero sabi ko nga parang may marireach ka na certain level or checkpoint, milestone. And then merong mag-e-end with the death card pero meron ding panibagong paparating sa'yo. Okay? Leo, ito na yung gabay mo, March 15 to 21, pero kahit lumipas na yung petsang binanggit ko,
lahat naman ng readings ko dito ay timeless. So, hindi mag-e-expire po yung mga readings ko na yan. Water sign energy, meron. Actually, puro water sign to. So, pwedeng may kinalaman to sa mga connections mo, emotions mo, relationship, romantic or not. So, may energy dito ng someone who is younger. Ayan. Either ikaw yung younger or yung person nakadeal mo. Nakikita ko rin na merong dito. May aalis. Whether ikaw itong aalis or ikaw yung iiwan. Nakapag-decide na or magde-decide na aalis na lang, tatalikuran na lang to, aabandonahin na lang kapalit ng something new. Yun yung nakikita ko eh. Merong aalis for something or someone new. Yun yung nafe-feel ko. Kasi hindi na masaya, kasi hindi na, alam mo yon, wala nang growth dito, pwedeng naumay na, or pwedeng nagbago na yung isip. Basta nag-change of mind, nag-change of heart itong tao na to, whether ikaw to yung person na kakadil mo. Kaya aalis na. Okay? So, Virgo, ito na yung iyong gabay, March 15 to 21. Pero kahit lumipas yung mga petsang binanggit ko, valid pa rin naman po itong reading na to kahit kailan yung mapanood. Since lahat naman ng readings ko dito po ay timeless. May water sign, may Libra, or earth signs, nakapareho mo. Taurus, Virgo, or Capricorn. Nako naman. Alam mo, merong energy dito ng utang na pagbabayaran. Whether ito ay utang na loob, inutang na pera, or inutang na kasalanan. Kumbaga kung merong ginawa na hindi tama. Karma card to. Okay? Kaya kung meron man umargabyado sa'yo, or vice versa, karma will catch up. Payback time yun. O, yan na. Kaya kung may in-expect kayong mga bayad, ayan, asahan ninyo na darating at darating yung bayad na yan. Ngayon man or hindi. Pera man yung inutang na yan. So, nakikita ko kasi dito parang may nanggipit, merong argabyado, inape, or minaltrato, or ginost, iniwan, because of a third party. Yun yung nakikita ko. So, yun yung magbabayad kung sino yung gumawa nun. Okay? Ayan. Payback time na. Basta, yun yung nadedetect ko dito. Okay? Next, Libra, Sun, Moon, Rising, Venus signs, cross watchers. Ito yung gabay mo, March 15 to 21. Pero kahit lumipas yung mga petsa na binanggit ko, valid pa rin naman itong reading na to. Hindi ito mag-e-expire since lahat naman po ng mga readings ko dito ay timeless. Okay, may fire sign dito. Libra, pwedeng Aries, Leo, Sagittarius. Pwede rin may kapareho mong air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Or an earth sign, Taurus, Virgo, or Capricorn. An energy wherein pwedeng may mga conflict or kalaban dito. Pwedeng may mga bully, bashers, Libra. Nakikita ko itong mga tao na to is may mga gumagawa ng intriga sa'yo. Naiinggit sila sa'yo. Naiinggit sila sa'yo, Libra, kasi maraming ganap sa buhay mo. Naiinggit sila kasi sila stagnant, ikaw gumagalaw. May pag-usad ka. Naiinggit sila kasi sunod-sunod. And ang bilis.
ang bilis ng iyong progress, ang bilis ng pag-angat mo, ang bilis ng mga pagbabago sa buhay mo. Yun. Kung bakit, huwag ka na magtaka kung bakit may mga gagawa ng chismis sa'yo dito, paninira, intriga, kasi naiinggit sila, nai-insecure sila sa'yo. Marami ka kasing ganap, sunod-sunod Libra, and hindi nila siguro matanggap kung gaano kabilis ang iyong success, ang iyong progress. So yun lang, nakikita ko maraming activities, maraming opportunity to travel, nakikita ko na maraming emails, phone calls, so nasa fast-paced environment ka Libra. Nakikita ko ang bilis ng mga bagay para sa'yo. Okay, so that's why may mga kalaban ka rito. Pero nakikita ko, na magsasucceed ka pa rin despite dito sa mga paninira nila sa'yo. Yun lang yung nakikita ko. Kaya siguro, asartalo tong mga to Libra, yung lay masasabi ko. Kasi kahit hindi mo hinihingi, meron akong nasisense dito sa 5 ay 6 of Pentacles mo na kahit hindi mo hinihingi, ibinibigay sa'yo. So, you should be grateful, Libra, with all these blessings. Kasi kahit, alam mo yon, kahit hindi mo hinihingi, binibigay talaga sa'yo. Which means, para sa'yo talaga yan. Okay? And hindi masikmura ng mga inggitero-inggitera dyan sa paligid mo yung mga magagandang nangyayari sa'yo na despite sa ginagawa nilang pangbaba sa'yo, paninira, paggagawa ng mga kung anong intriga, binibless ka pa rin. The more kang binibless. So, yun. Diba? Ayan. So, ang ganda. Kung meron mang hine-expect kang mga ibabalik sa'yo, babayaran, ayan, nakikita ko. Either ikaw, makakabayad ka na or may magbabayad sa'yo. Basta merong something na babalik, masusuklian. Okay? Next. Scorpio. Sun, Moon, Rising, or Venus. Pati cross watchers. Ito po yung gabay nyo, March 15 to 21. Pero kahit lumipas po yung mga petsang binanggit ko, itong reading na to ay valid pa rin. Hindi magi-expire since lahat naman po ng mga readings ko rito ay timeless readings. Okay, pwedeng may fire sign dito. Pwedeng specific Sagittarius. Specific. Okay. Pero pwede rin may air. Okay, yung iba dito, kung meron man kayong nakatampuhan sa workplace or kung saan man, someone na pwedeng nagkaroon ng mga intriga between you and this person, nakikita kong pag-aayos. Oo. Amiga mo man yan, katrabaho, or kung saan, nakikita ko. Basta, someone, either siya yung gumawa ng kwento, intriga, or inintriga kayo pareho nitong tao na to. So, yan, nakikita ko magkakaroon ng peace dito. Okay? Some of you, pwedeng merong bagong attraction para sa'yo. Pwedeng ikaw yung ma-attract dito, or may bagong person na ma-attract sa'yo. Or, pwedeng yung iba, meron na namang bagong chika or intriga sa inyo. Oo, parang, ewan ko, namamagnet mo siguro yung mga inggitero-inggitera, insecure dyan. Oo. Kung sa workplace man yan o kung saan. Basta may mga dito, may mga chismis, intriga, topic ka siguro, ganun. Paborito ka nilang pag-usapan. Pero nakikita ko, this is good news, especially dun sa mga nag-a-apply ng trabaho. Ayan, so nakikita ko pwedeng makapasa kayo sa exam or may ma-receive kayong confirmation na pumasa ka sa interview, sa ganito, ganyan. So, yan. Pwedeng iba dito, this is an indication na magiging busy na kayo uli. No, madami kasing dito, activities, action na paparating, movement. So, yan, baka iba dito, magi-start na kayo ASAP dito sa trabaho na to, or kung ano man itong gagawin ninyo. Kasi parang, biglaang may mga movement na rito and pwedeng sunod-sunod, pwedeng mabilis, no?
So, there is progress. Nakikita ko rin na pwedeng ma-reach mo yung quota mo, yung target mo, yung goal mo, or magkaroon ng successful outcome, no? Kung ano man tong project na to, or whatever this thing na nag-set ka ng motion dito, no? Kung ano man itong nilaunch mo. Yan. So, nakikita ko ay mahihit yung target. Okay. O, nakikita ko kung may gagawin ka, magagawa mo yan confidently, Scorpio. Ganda. And for some of you, kung nag-expect kayo ng recovery, you will receive that with the Temperance card, no? So, nakikita ko dito is road to recovery na kung nagkaroon man kayo ng health issues. Okay, at kung sabi ko nga, kung meron mang mga nakasamaan ng loob, no? Ayun na, nakikita ko, mare-restore na yung peace, yung balance. No? O yan, kung meron mang something dito na nawala sa sirkulasyon, sa balance, sa center, yun nakikita ko. Maiaayos uli, no? Babalik sa alignment, kumbaga. Okay? Oo, tapos parang meron something dito about kailangan mong dagdagan yung patience mo, Scorpio. Or siguro this is a period nang wala masyadong alam mo yung period na kahit pa paano makakampante ka na. Parang ganun. Magiging at peace ka na, magiging kampante ka na. Okay? Next. Hello, Sagittarius. Ito na yung gabay mo for March 15 to 21. Pero kahit lumagpas yung mga petsang binanggit ko, valid pa rin naman itong ating reading since lahat naman po ng mga readings ko rito ay timeless. So, hindi mag-e-expire kahit kailan po mapanood. The Lovers, Gemini energy. Pwede ring may Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, or Fire sign. So, nakikita ko dito is pagpili between two lovers, o pagpili between sa dalawang taong mahal mo o mahal ka, hindi ko alam, basta may ganun. Kanino sasama? Sino ang pipiliin? Alin ang mas mahalaga? Itong person na to or itong blank? Yung ganun, basta merong sitwasyon na kailangan mong mamili, which is alin yung mas mahal mo, yung mas importante sa'yo. And in this case, na-feel ko na pareho mong mahal yan kaya mahirap mamili, mahirap mag-decide. Okay, meron lang kailangang piliin and yung isa iiwan. Okay? Yung isa idadrop. Yung isa pipiliin. Hindi kasi pwedeng pagsabayin, yung nakikita ko no choice kundi mamili. Isa lang ang pipiliin mo. Ano man yan, love life man yan related or hindi. So, be careful when it comes to money, o baka iba sa inyo makaranas kayo ng problema pagdating sa pera, kapusin, or financial crisis, or loss, no? Ito, nakikita ko dito, yung iba, kailangan yung mamili between mag-stay ka dito sa mga mahal mo sa buhay or aalis ka, makikipagsapalaran ka abroad para rin naman sa kanila. Alam mo yun, yung parang ang hirap-hirap mamili. Manghirap mamili, pero kailangan mamili. Yun nga yung sinasabi ko, para ka matuturn dito kasi kahit ayaw mo umalis, mapipilitan ka umalis. Kasi gagawin mo yun para sa pamilya mo. Gagawin mo yun para sa ekonomiya. Gagawin mo yun para, alam mo yun, para makaipon ng pera. Para din naman sa kanila yun, sa mga mahal mo sa buhay. So, yun yung nafe-feel ko rito. Whether pagpili between dalawang lover or pagpili between family, work, or pag-abroad. Okay? Pero, aside from that, nakikita ko this is a card ng exploring new horizons. So, pwedeng iba sa inyo, this is
pag-explore ng opportunity sa ibang lugar, expansion, growth. Yan. Next. Capricorn. Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito na po yung gabay ninyo, March 15 to 21. Pero kahit lumipas yung mga petsa na yan, valid pa rin po itong ating reading. Hindi po ito mag-e-expire since lahat naman po ng mga readings ko dito ay timeless. As long as nakarating po yan sa inyo. Okay, pwede may water sign, pwede rin may earth sign na kapareho mo. Or Virgo. Yan, malakas na energy ng Virgo. Excuse me, nadidigay ako. Okay, so nakikita ko dito sa situation wherein parang mabagal yung progress. No, halos hindi mo siguro ma-feel. Oo. Meron something na mabagal with the Knight of Pentacles. So, kung sino man tong tao na tumabagal tong mag-isip, mabagal siyang kumilos. Ayan. Tao man yan o hindi basta merong something na mabagal. Pero hindi ibig sabihin, hindi siya nagtitake action Mabagal lang talaga. Ayun, yun lang yung nasa-sense kong energy dito. Dalawang cards kasi dito yung mabagal Oo. Mabagal. Ang feeling ko lang kasi itong tao na to is hindi siya nagmamadali kasi meron pa siyang something na dinidiskubre sa sarili niya. Or maybe, ni-enjoy niya lang yung journey. Ina-appreciate niya bawat stage nitong bagay na to, itong journeying na to. Ayaw niya magmadali. Yun lang yung nakikita ko dito. Lahat kasi, ina-appreciate niya lahat pinapansin niya, lahat inaaral niya dito Kumbaga, gusto niya mag-grasp lahat nung importanteng milestones or lahat ng stages na to. Ayaw niyang madaliin. Yun lang yung nakikita ko. This is something, kung ano man tong bagay na to, in-expect mo, inintay mo, this will take time. Yun lang yun. So, kumbaga, this is something na hindi na-achieve overnight. Something na kailangan mag-invest ka talaga ng time, ng money, ng energy mo. Okay, yun lang yung nakikita ko. And merong something with the Hermit card about enlightenment. Something na mabibigyan na ng clarity, kaliwanagan para sa iyo or answer. Something also related sa family, pagpapamilya or pag-aasawa or pag-i-invest para sa future, paghahanda para sa future. Something na pang long term, pang matagalan, pang permanente na. Ayan. Next. Hello, Aquarius. Ito na yung gabay mo, March 15 to 21. Pero kahit lumagpas dun sa mga petsang binanggit ko sa'yo, valid pa rin naman itong ating reading. Hindi po ito mag-expire since lahat naman po ng mga readings ko dito ay timeless. Ayan. Meron ditong Three of Wands, the Fool, tsaka the Star. Pwedeng Aquarius energy. Pwede rin namang fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Wow, so nakikita ko dito ay kailangan mo mag-take ng risk, kailangan mo mag-try, Aquarius. Oo. Pero hindi dito, sa ibang lugar, sa ibang bansa siguro. Basta sa ibang lugar. Oo, nakikita ko dito na, willing kang makipagsapalaran sa ibang lugar. O maaaring yung swerte mo ay nandun, wala rito. Yun yung nakikita ko. Oo. So, iba sa inyo dito, meron kayong bagong experience, bagong adventure, or bagong chapter with the Fool card, no? Pwedeng nagsisimula na kayo dyan or magsisimula pa lang. And napaka-promising. Nakikita ko kasi may star card ka. Punong-puno ka ng pag-asa. Punong-puno. Positive yung, yung outlook mo dito.
Pero the star card also means, something na matutupad para sa'yo. Pwedeng wish come true yan. Okay? So, yan, nakikita ko lang dito is, andun yung potential mo na mag-grow ka pa o lumawak yung connections mo dito. Whether career mo yan, negosyo mo, or ikaw mismo, personal development, no? So, nakikita ko lang dito, lahat ay posible. Basta naniniwala ka, Aquarius. Yun lang yung nakikita ko. Malawak yung posibilidad para sa'yo. Kung basta ikaw ay maglalakas ng loob, magta-try. Next. Hello, Pisces. Kamusta? Ito yung gabay mo, March 15 to 21. Pero kahit lumipas yung mga petsang binanggit ko, ay valid pa rin naman tong reading ko. Hindi to mag-expire kasi lahat naman po ng mga readings ko dito ay timeless. So, kahit kailan nyo po panood yung mga yan. Tignan na natin ano yung mensahe para sa'yo. Sun, Moon, Rising, Venus, signs, or cross watchers. So, matataas yung mga numbers mo dito. Meron ka ditong 8, 9, and 10. So, ibig sabihin, merong something na malapit ng makumpleto or matapos. Matapos mo yan, Pisces, kung ano man yan. Okay? So, nakikita ko rito is, magiging happy, fulfilled ka, kontento ka once na matapos mo to. Malapit na, malapit na. So, nakikita ko, konting tiyaga na lang, pagsisikap. No, mararating mo rin yan, matatapos mo rin yan. And makakapagpahinga ka na finally kung napapagod ka na, kung hirap ka, konting kembot na lang, no? Tiyagain mo na lang. Maybe yung iba sa inyo dito, artistic kayo or nasa creative yung linya ninyo, like an artist, designer, no? Yung mga ganun, basta nasa creative, nasa arts, ayan. No, yung iba, baka specific, illustrator kayo, painter, fine art student, no, etc., etc. Related sa design, sa art, sa creativity. O baka may obra kayo dito, ano man tong masterpiece na tinatapos nyo, it could be a painting, or it could be bayarin, obligation, marami kasi. Nakikita ko kasi dito burden ka na eh. Gusto mo na rin magpahinga. Pero kung mag-alala, nakikita ko, darating at darating ka rin doon na matatapos mo na rin yan. At sabi ko nga sa'yo, magiging very happy ka. No? Sulit. Kumbaga, worth it lahat ng pinaghirapan mo, pinagpaguran mo dito. So, meron ka ring Nine of Cups kasi is something din na parang pagiging kontento, happy, or wish come true minsan, no? Minsan ito is something na kahilingan mo na makukuha mo pagkakaloob sa'yo. So, yan, yung mga na-pick up ko, all signs. Thank you so much sa pagtambay, pag-drop by dito sa akin para manood ng readings ko. Sobrang na-appreciate ko po lahat ng suporta ninyo. Kung bago po kayo dito, don't forget to subscribe, like, follow. Pa-share na rin po itong ating reading. Yung mga interesado sa private readings ko, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa screen or sa description. Take care, babush! And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.